Hello sa inyo mga kasari, welcome back sa aking YouTube channel. Bago ako guys mag-charge ng aking cellphone dahil lobat na 17% na ang aking cellphone, naisipan ko munang mag-vlog at i-update kayo mga kasari na ang mga ilang item na mabili sa sari-sari store natin like soft drinks ay magtataas po. Pati na rin po ang alak na Red Horse. Pero sa Red Horse mga kasari, hindi pa sigurado. Pero nagsabi sa akin yung ahente ko, baka January daw. So baka lang po yun. Pwedeng mapaaga, pwedeng hindi matuloy, pwedeng late na. Basta sabi ay magtataas. So sa soft drinks, ayun, confirm na. Sa ibang lugar ay tumaas na. Lahat ng klase daw ng soft drinks. Pero ang sure ko mga kasari, at sinabi na rin sa akin ng ahente ko, ang magtataas daw, bali last week, Wednesday, sinabi sa akin niya ng ahente ko. Ewan ko lang bukas, kasi dating ng ahente ko sa soft drinks. Hindi ko alam kung new price na. Pero ang sabi niya sa akin, ang mga mismo daw ang magtataas. Pero yung sa ibang soft drinks, hindi niya naman nabanggit. Pero balita ko, at nakapanood rin ako ng ibang vlogger sa Facebook, nagtaas na daw. So, hindi pa nila alam kung magkano nila ibebenta or i-remain nila na yun pa rin. Kasi hindi daw naman gaanong kalakihan yung itinaas. So, wala pa akong idea guys na kung magkano yung itinaas ng soft drinks. Pero, ang confirm na, nagtaas na. So, ako guys, napag-isipan ko at habang namimili kami ni partner kanina sa gyms, nabanggit ko sa kanya na magtataas na ang mga mismo. Ang bentahan ko lang kasi dito mga kasari sa tindahan ng mismo is 20 pesos lang po. Sobrang baba. Eh, ang puhunan na po ng mismo is 190. I-divide natin sa 12. Ang pinakapuhunan na po ng mga mismo na soft drinks ay 15.83. Sa benta na bentahan ko po, meron lamang po akong tubo na 4.16. Yun lang po. Eh, pinapalamig pa po natin siya sa rep. So, kapag nagtaas po ang mga soft drinks, like yung mga mismo, sa tingin ko guys, hindi na tama na ang bentahan ay 20. Sabi ko kay partner, baka gawin na naming 22 pesos. Sa iba nga guys, 25 pesos matagal na. Sa iba, 22 pesos matagal na. Sa akin, 20 pesos pa rin. So kapag nga nagtaas, ay mapipilitan tayo mga kasari na mag-price increase din ng bentahan natin. Gawin nating 22. Kasi wala na tayong tutubuin. Lugi pa tayo sa kuryente kapag hindi natin tinaasan. So, bukas, siguro update ko na lang kayo ulit kung nagtaas na ba dito sa lugar namin kasi dito guys sa Cavite, nag-inform pa lang. Alam ko sa ibang lugar, mga nauna na silang nagtaas. So, ayun po mga kasari. Sa Red Horse naman po, bali kahapon, nung Monday, dumating yung ahente ko na taga Mendez. At natanong ko lang, bigla lang pumasok sa isip ko na itanong ko sa kanya kung magtataas ba. Kasi alam ko guys, bago mag-December, nagtataas din ng mga Red Horse. Taon-taon din yan tumataas eh. So natanong ko nung Monday, biglang tanong ako. So sabi niya, hindi pa siya sigurado pero parang January daw. Sabi niyang ganun. Pero hindi sigurado. Ayoko guys na magtataas ang Red Horse. Baka naman fake news. Kaya sinasabi ko din dito sa vlog, baka. Kasi ayokong manggaling sa akin, baka sabihin nung ibang magko-comment sa vlog ko na sa akin nang galing, baka makasuhan pa ako ng may-ari ng mga Red Horse company. So, ayun po mga kasari. Sa panahon ngayon, eh hindi na sa atin na may mga paninda talaga na nagtataas. Wait lang guys, may tao lang sa labas. So ngayon kasi mga kasari, kapag may mga nagtataas na paninda, hindi na tayo masyadong nabibigla. Kasi alam naman po natin as tindera na lahat naman ng paninda ngayon ay tumaas talaga at patuloy pang tumataas. Pero sa mga items na gaya ng alak at ng soft drinks, talagang mapapaano tayo kasi mabili sa atin yan sa ating sari-sari store, lalo na ngayon na
mga holiday season, magpapasko, magbabagong taon, mabiling-mabili yung mga produkto na yan sa ating tindahan. Kaya minsan yung iba, naglalaan talaga ng stocks dyan. Sa mga Red Horse, nag-i-stock sila ng mga case na 100 case, 50 case. Kaya kailangan updated din talaga tayo sa presyo. So kung magtataas, yung iba dyan, kapag nabalitaan nila na magtataas, nagre-restock na sila. Bumibili na sila ng pakonti-konti. Para nga naman kapag nagtaas, hindi sila masyadong apektado. Tama naman yung ganong gawain. Pero sa mga maliliit na tindahan na wala masyadong malaking puhunan sa ganyan, nabibigla talaga sila kapag yung mga items na mabilis sa kanya, like nga sa alak, kapag biglang nagtaas, nabibigla din sila. Tapos yung pambili nila, imbis na marami silang mabili, maliit lang kasi, alam nyo ba guys, pag ang Red Horse ay nagtaas, maliit or malaking Red Horse, ang laki din ang itinataas ng alak. Hindi siya katulad ng soft drinks na 10 piso, 6 pesos, ganyan lang yung itinataas. Sa alak guys, daan yung itinataas nila. Kaya kapag kunwari na ang bentahan ko lang noon is 120, ngayon naging 125. So kapag tumaas po yan ulit, baka maging 130 na yung bentahan natin ng Red Horse na malaki, tapos hindi pa kasama ang deposito. So kung kasama ang deposito, magiging 135 na. Kasi 5 piso ang deposito ko guys sa isang bote. So ayun guys, ganun lang ang ang teknikan. Meron lang guys nagbubukas ng tricycle. Wait lang. So kahit pa man po sa soft drinks, 'di ba po, kapag magpapasko at bagong taon, nagre-restock din po tayo niyan. Nag-i-stock din po tayo niyan lalo sa 1.5 sa mga mismo kasi mabili po talaga 'yan kasi kapag magno-Noche Buena, 'di ba? Naghahain tayo na minsan nga iba't ibang flavor pa. May Coke, may Royal, may Sprite. Hinahain natin 'yan kasi kasama 'yan sa picturan eh. So, ayun, kapag tayo guys ay talagang nag-i-impok tayo niyan eh. Kung may pang-impok, kung wala, is medyo kawawa po tayo kasi kung ano lang yung meron, yun lang ang maipang papamili natin. Kaya nga, buti na lang, yung ibang mga ahente is nag-update talaga before pa magtaas yung item. Gaya nung ahente ko, nasabihan naman ako, kahit hindi ako magtanong, sinasabi talaga na, yung ganito po, nagbabadya na magtaas, ganito ganyan, pero hindi naman po ganun kalaki. Ganun, sinasabi talaga siya ng ahente ko. Minsan, hindi masyadong talkative yung ahente natin. Kailangan pa nating magtanong kung magtataas ba or hindi. So, depende po yun sa ahente. Kaya may ginaran po na nagtatanong din tayo kahit papano. Kasi alam naman po natin na lahat ng produkto po taon-taon ay nagtataas. Kagaya din po ng sigarilyo yan na taon-taon din po tumataas. So yun lang naman mga kasari ang ating vlog for today about sa mga nagbabadyang magtaas. Pero sa soft drinks po sa ibang lugar ay nauna na pong magtaas or nagtaas na po talaga. Kasi napanood ko nga dun sa isang pero hindi niya pa alam din kung magtataas siya kasi hindi naman daw ganun kalaki yung itinaas. Pero sa tumaas din daw yung mga debote na soft drinks. Doon niya din kinakalkula kung magtataas ba siya kasi nga hindi din ganun Pero ako guys, baka kapag tumaas yung debote, kasi 12 lang ang bentahan ko, dapat nga 13 kasi bumibili pa tayo ng plastic. Kapag sa debote, diba, tapos may straw pa, mali ako dun 12 lang ang bentahan ko, dapat 13. So kapag nag-price increase yan debote, gagawin ko ng 13 or 14 yung bentahan ko ng mga debote ko na soft drinks. Ang meron lang kasi ako dito guys is Coke na debote, tsaka yung Mountain Dew. Yun lang. Doon ako nagtitinda ng iba't ibang klase kasi ayoko naman na may stock lang tapos abutan ng expiration. So, yun lang naman mga kasari ang ating update dito sa ating vlog. Price alert sa mga Red Horse at sa paninda po nating soft drink. So, kailangan na po nating mag-impok bago pa magpasko at bagong taon. Tingnan po natin yung expiration. Baka po ang dami-dami nating inimpok, 1 month lang po yung itatagal niya. So, tingnan po natin kung medyo matagal-tagal ba yung expiration. Lalo sa mismo guys. Alam niyo yung nakakuha ko na nakaraan sa ahente ko. Sabi ko kay partner, parang 2 weeks lang to. Yun,
nakakuha ko guys ng Royal mismo. Tapos inano ko nung mismong date na dineliver. Sabi ko 2 weeks lang to, expired na. Kaya guys, pa isa-isa lang ako kung kumuha. Tagi-isang dosena ng Royal. Ang mas marami ako kung kumuha is Coke mismo. So ayun, may i-check din natin yung ano guys, expiration date. Yun lang naman mga kasari ang ating yaw-yaw for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!